Come hike with me to Mount Mariglam. Hello, this is Diana. This is the fit check to Mount Mariglam. By the way, I booked my Mount Mariglam to Dino Tours, and here we are joiners. Here is the orientation, then we just walk. Luckily, they don't allow the kolong-kolong. That's why we just walk 1 hour before the start of the trek. So, sobrang malas namin kasi we did not experience the kolong-kolong going to the start of the hike. And yan, sobrang pagod na namin after 1 hour. Talagang ang lala ng lalakaran. Although patag naman siya, pero ang layo. So dito, while walking, kanya-kanya na kami ng mga kasama ko kasi grabe, nakakapagod siya. So dito, nakakadaan na kami ng mga maliit na may tubig-tubig, ganyan. Tapos ito yung entrance fee, may bayad na 10 pesos. Alam ko dito yung start. Tapos dito na mag-start yung view. Kahit saan ka tumingin, maganda yung view dito. Kasi parang Bukidnon sa Zambales. Sobrang ganda, 360 view ng mga bundok. Tapos ang dami naming videos and features. Siyempre, di mawawala yon. Tapos minaliit ko tong Mariglam na to kasi nag-Mount Ulap na kami. Akala ko, yung Mount Ulap is sobrang hirap na. Pero nung na-experience ko tong Mariglam na to, doon ko napatunayan na, mas mahirap pala yung Mount Mariglam. Kasi yung Mount Ulap is 3/9, while ito namang Mount Mariglam is 4/9. So, dito na kami nag-start talaga magkumuha ng mga pictures. Diba? Ang gaganda. Pictures and videos, by the way. Sobrang ganda na dito. Dito mo na makikita yung 360 view kahit wala pa kami sa peak 1. Grabe. Ang layo pa. Wala pa kami as in. Yung Mariglam ay may 5 peak. Peak 1, Peak 2, Peak 3, Peak 4, and yung summit. So, dito, wala pa kami sa Peak 1 ha, pero sobrang ganda na. Ano ko na rin dito, nararamdaman ko na rin yung pa ako dito. Grabe, sobrang sakit na. And ito yung mga dinosaurs na sinamahan namin. Isa tong halaman na inakyat namin nung nasa taas na kami. Kasi ang dalang lang ng mga halaman dito, puro grassland siya. Kaya ang ganda ng kumuha ng pictures and videos. Kung makikita nyo lang to in person, talagang parang painting siya. Ang ganda sobra. Parang kung makikita mo yung Bukidnon pag nag-Facebook ka, kamukhang kamukha niya. Pero syempre, maganda din yung Bukidnon kasi yun yung original. Kumbaga ito parang lang siya, copy. Pero sobrang green. Hindi green dahil sa mga halaman na green siya dahil sa grassland nga. So dito, dahil wala ngang hangin, kailangan kong ilabas tong Jisoo Live ko. Buti na lang naka-order ako, dumating siya bago ako mag-hike. So malaking tulong sa akin yung electric fan na to. I mean yung fan na to kasi as in, ang hirap huminga nang walang hangin tapos sobrang pagod ka. Tapos yung mga kasama mo, ang bibilis mag-hike. Kung alam nyo lang, sa huli lagi kami, as in sweeper kami. Sweeper ata yung tawag doon. Tapos may free burger pala sa Dino Tour. So ito kinain ko kahit wala pa kami sa peak. I mean wala pa kami sa tuktok kasi kailangan ko ng kainin. I'm so gutom na. So let's appreciate this view. Sobrang ganda. As in green na green ha. Sobrang ganda. Tingnan niyo tong video ko, 'di ba? With river siya sa likod. Ang ganda. Pag-akyat pa lang, hindi ko na expect na makakarating ako sa summit. At the same time, nung pababa naman, sobrang maiiyak na lang ako. Hindi ko expect, hindi ko alam paano ako makababa sa sobrang hirap ng Mount Mariglam ha. So sa mga nagsasabing beginner friendly yung Mount Mariglam, huwag kayong magtiwala doon. Kailangan yung mag-ready. Kasi kami, hindi ako nag-ready. As in, hindi ako nag-exercise. Unlike nung nag-Mount Ulap kami, nag-exercise talaga ako. Nag-ready ako. Pero ngayon hindi. As in, walang exercise. So dito sa part na to, enjoy na ako. Kasi alam ko, malapit na kami sa port peak ata nito. Kaya sobrang saya ko na. Tapos ang gaganda ng video na nakukuha ko. Kasi as in, dito na yung grassland. Na makakapal talaga yung damo. Tapos dadaan ka. So parang prinsesa dadaan sa mga damo-damo. So yes, dito na kami sa Port Peak. Pero grabe ha, Port Peak pa lang to. Wala pa tayo sa taas, as in sa taas. Malayo pa siya guys. Pagkatapos ng Port Peak, malayo pa siya. Huwag niyong i-underestimate to. Kasi sobrang yung 5 minutes na sinasabi nila, hindi 5 minutes, sobrang layo. So guys, ito na nga, malapit na tayo sa summit. Ito na yon, sobrang ganda. Nagagandahan ako sa fog, pero di ko alam, yung fog pa lang yan. Wala palang clearing dyan. Pero tuwang-tuwa ako kasi nakikita ko dumadaan yung fog. Yung nakikita mo, blurred siya tapos dadaan yung fog. Sobrang saya ko ha. Abang naghihintay ako sa turn ko sa Mount Mariglam, nasaya ako sa fog, pero di ko alam na wala palang clearing yon. Pero buti na lang, luckily, nagka-clearing na nung ako yung nagpa-picture. Tapos yun, ang saya! Tapos ito na, turn na natin sa signage ng Mount Mariglam. Sobrang saya. Tapos dalawang signage ng Mount Mariglam, kaya ito, dalawa siya. Alam nyo ba, yung pansit canton dito, sobrang sarap. Alam mo, makakapagpansit canton ka pag nakababa ka na ng bundok ng ligtas. Little story lang kung alam nyo lang, nung pababa kami, 6 times ako kumain ng asin. Hindi ako naniniwala sa asin kasi sobrang yinig na ng tuhod ko. Pero sabi ng tour guide, kain daw ako ng asin. So matatanggal nga yung yinig ng tuhod ko pag kumain ako ng asin. So nabilang ko yung pagkain ko ng asin is 6 times. Grabe, ganun siya kalala. Tapos ito na yung river na dadaanan namin pagbaba ng bundok. So ito yung unang tampisaw namin sa tubig. Sobrang lamig. And hindi siya madali ha. Sobrang hirap din ito. Lagi akong tinatawa ng mga tour guide namin kasi kumakain ako ng M&M. So kala ko madali siya. Tapos yung cellphone ko, hawak-hawak ko siya. Tapos hindi ko alam, nasa peligro pala yung cellphone ko. At the same time, nasa peligro din ako kasi sobrang lakas ng agos nito guys. Huwag niyong maliitin to. Kaya lagi kaming mahawak sa mga tour guide, sa mga bato, ganyan. Buti na lang nandyan yung mga tour guide na to. Sobrang babait. This time, masasali ko to sa bucket list ko ang mga talon dito sa Cabangan, Zambales. Kasi nakatalon na ako dun sa sa Masinloc. Mataas yun.
Pero nakayanan ko. Then ito, nakayanan ko dahil madaming tour guide na tumulong sa akin. Very, very, very maganda tong Agbobotillo River na to. Sa mga naghahanap ng mga ilog-ilog, ito pwede tong puntahan kasi sasakay lang kayo ng kolong-kolong kung nasa Kabangan kayo. Then free na kasi ano to, ang habang ilog nito, tapos sobrang ganda. Tapos ito yung kami, nung naglalakad kami ng parang binahala ang peg, di ba? Kita niyo ba? Ito yung sign na natapos mo na yung Mount Mariglam. Tapos the next thing is, sasakay na kami ng kolong-kolong. Finally, makakasakay kami ng kolong-kolong pauwi, pabalik sa jump off. Sobrang swerte namin, nung galing ng driver na nasakyan namin. Very very careful siya mag-drive. I mean, magagaling naman halos ng mga driver dito. And kudos, sobrang hirap lang talaga ng dadaanan. And sanay na sanay sila. Nagpasalamat nga kami ng bonggang-bongga sa driver nito kasi na-feel namin na talagang ginagawa niya yung best niya para sa amin. Para maging ligtas kami. Kasi by the way, may na-aksidente before us. Kaya kabang-kaba talaga kaming malala. So dito, yung tricycle nito hanggang dun lang sa may nakasarado. So nagbayad kami ng 100 pesos dito and luckily pagbaba namin dun sa gate, meron pang another kolong-kolong na available para masakyan. Kaya as in wala kaming naranasang paglalakad hanggang sa jump off hanggang sa talagang nagkolong-kolong kami. Na-experience namin ng buong buo yung pagkolong-kolong. Sobrang saya namin. At least hindi kami ganun kapagod pagdating sa jump off. Talagang ligo na lang din, uwi na, ready to go na. So matatapos pa na yung Mount Mariglam. Sa Mariglam talaga mapapatunayan na kakayanin mo kahit na mahirap, kakayanin mo kasi may iwan ka sa taas. So never kong makakalimutan ng Mount Mariglam. See you when I see you again, Mariglam. Unforgettable para sa akin tong Mount Mariglam na to. And sobrang saya. At the same time, sobrang hirap pala ng Mount Mariglam.